Habang itinataas nila ang kanilang mga mata sa langit, nagulat ang lahat nang mapagtantong ang halimaw na nilalang ay ginagabayan ng isang mage. Tinanong ng hari ang punong ministro kung ano ang maaaring paliwanag dito. Ipinaliwanag ng punong ministro na ang mga wyvern ay karaniwang hindi kumikilos ng mag-isa dahil madalas silang lumilipad ng magkakawan. Dahil dito, napakaliit ng posibilidad na isa lang sa kanila ang kusang aatake sa isang nayon. Tungkol naman sa mage, naniniwala siyang maaaring may iba pang banta na nakatago sa paligid. Pagkatapos, tinanong ng hari kung maaaring gawa ito ng kaharian ng Yereneta. Sumagot ang punong ministro na mataas ang posibilidad na iyon. Hinarap ng hari ang bata at ipinaliwanag na ang tunay nilang kaaway ay hindi lang ang wyvern. Malaki ang tsansang may maliit na grupo ng bihasang mga kabalyero na sangkot dito. Dahil dito, hiniling niyang maging maingat ang bata. Napansin ni Van na sa ganoong kalayuan, hindi maaabot ng mga palaso ng balista ang target. Nang mapagtantong wala ng ibang paraan, naisip niyang maaaring kailangan ng subukan ng isang prototype na hindi pa nagagamit. Nagbago ang tagpo sa isang grupo ng mga taong naglalakad sa kagubatan. Binanggit nila na nagsimula ng magmasid ang wyvern sa himpapawid sa ibabaw ng nayon ng Sith. Isang lalaki ang halatang nasisiyahan habang sinasabing siya mismo, si Animoga, ang ikawalong prinsipe ng kaharian ng Yereneta, ang namumuno sa pagsalakay sa isang napakalayong nayon. Ipinaliwanag ng isa sa mga gwardya na dahil napakahalaga ng misyon na ito, ipinagkatiwala mismo ng hari sa kanya ang tungkulin. Sinabi rin na matagal nang may alitan ng kaharian ng Yereneta at ang karatig nitong kaharian ng Scuderia. Ngunit ngayon, dumating na ang pagkakataon upang tuluyang makabawi laban sa Scuderia. Ang taong namumuno sa unang pag-ataking ito ay walang iba kundi ang kanyang kamahalan, si Prinsipe Animoga. Ipinahayag ng prinsipe na hanggat siya ang namumuno, hindi magiging mahirap ang pagsakop sa isang liblib na nayon na tulad nito. Habang masusing pinagmamasdan ang daan, napansin nilang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Nang tuluyan nilang matano ang lugar, humanga ang lahat nang makita na may ganap na maayos at matibay na base na nakatayo roon. May ilan na nagtataka kung paano naging posible ang pagtatayo ng ganoong istruktura sa napakaliblib na lugar. Inutusan ng prinsipe ang lahat na tumahimik at sinabing hindi madaling magtayo ng isang pinatibay na lungsod na tulad nito. Sa tingin niya, maaaring ang harapang bahagi lamang ang ginawa upang magmukhang ganoon. Nagpasya siyang ang pinakamainam ay magpatuloy sa pagsulong at sakupin ang teritoryo ng kalaban. Ngunit may isang taong nakiusap na kumalma muna siya sandali. Agad na nagtanong ang prinsipe kung may sino man bang nagbabalak sumalungat sa kanyang utos. Pagkatapos nito, iniutos niyang sundin ng lahat ang kanyang napagpasyahan. Nang simulan nila ang pag-atake, laking gulat nila nang matuklasang hindi nila mabasag ang pader. Tumanggi ang prinsipe na paniwalaan ang kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, dumating si Van sa lugar at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng guild na iyon. Tinanong niya kung anong dahilan ang nagtulak sa mga lalaking iyon na salakayin ng isang nayon na tulad nito. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung paano niya nalaman na kabilang sila sa kaharian ng Yereneta. Sumagot si Van na sinabi niya lamang iyon bilang pagsubok, at sila mismo ang hindi sinasadyang nagpatunay nito. Kinabahan ang prinsipe dahil ang isang nayon na ganoon kaliit ay hindi dapat magkaroon ng pader na tulad nito. Nais niyang malaman kung anong paraan ang ginamit upang maitayo ang pinatibay na lungsod na iyon. Sumagot si Van na siya at ang mga taga-nayon mismo ang nagtulungan upang maitayo ang pader. Iniutos ng prinsipe na tigilan niya ang pangungutya sa kanila, at sinabing hindi siya magdadalawang isip kahit bata pa si Van. Pagkatapos, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na ibigay ang hudyat upang simulan ng mage ang pag-atake sa nayon. Nagbabala ang isa sa mga mandirigma na mag-ingat dahil maaaring matamaan nila ang dragon habang umaatake. Sa sandaling iyon, inutusan ni Van si Panamera na ilunsad ang pag-atake. Nagpalabas siya ng napakaraming shuriken at ginamit ang kapangyarihang iyon upang talunin ang dragon. Lubos na namangha ang lalaki sa ipinakitang lakas. Sinabi ni Van na iyon ang unang beses na ginamit niya ang teknik na iyon at mabuti na lamang at naging maayos ang lahat. Naniniwala siyang ang kapangyarihang iyon ay maihahambing sa 4 na elemental na mahika. Habang masusing pinagmamasdan ang sitwasyon, napansin ng prinsipe na naroon mismo ang hari ng Scuderia. Nagulat siya at tinanong kung ano ang ginagawa ng hari sa isang napakalayong nayon.
Pagkatapos ay tinanong ni Van kung balak pa ba nilang ipagpatuloy ang laban. Sa harap ng sitwasyon, tuluyan ng sumuko ang lahat ng kabalyero. Nagpakawala si Van ng isang pag-atake upang takutin lamang ang prinsipe, kaya nagpa siya itong umatras. Labis na humanga ang hari sa binata. Bukod pa rito, narinig na rin niya at ng iba na pinalayas si Van sa kanilang tahanan, at ngayon napagtanto nilang marahil ay walang tunay na nakaunawa sa kanyang potensyal. Sinabi ng hari na pagbalik niya sa kabiserang lungsod, kailangan niyang muling suriin ang mga pag-aaral tungkol sa kakayahang mahika. Sa isang interogasyon, tinanong nila ang prinsipe kung maaari niyang ibunyag ang plano ng kanyang kaharian. Tinanong ni Panamera kung kailangan bang dukitin ang mga mata ng prinsipe upang magsalita ito. Dahil sa takot, agad na ibinunyag ng prinsipe ang lahat. Ipinaliwanag niya na matagal nang inihahanda ng kaharian ng Yer Aineta ang pagsalakay na ito. Ang unang hakbang ng plano ay salakayin ang nayong iyon na sakop ng teritoryo ng pamilyang Marquis dahil ito ay liblib at inaakala nilang madaling sakupin. Napatawa si Panamera at sinabing ang plano ay nauwi lamang sa kabiguan. Pagkatapos ay tinanong nila kung may iba pang lugar na inaatake. Ipinaliwanag ng prinsipe na sa mismong sandaling iyon, may isa pang hukbong militar na umaatake sa pangunahing lungsod. Ibinunyag niyang ang target ay ang Squeto. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na kailangan nilang bumalik agad sa kabiserang lungsod. Kailangang agad tipunin ang Order of Knights at umalis upang ipagtanggol ang Squeto. Sumang-ayon ang hari, ngunit sinabi niyang may hihilingin siya. Hiniling niyang makilahok si Van sa pagtatanggol ng Squeto. Kinilala ni Van na malaking karangalan iyon, ngunit alam din niyang ang pag-alis ngayon mula sa napakalayong nayon ay maaaring mga hulugang pabayaan ito. Kahit naniniwala ang iba na maayos na ang pag-unlad ng nayon, para kay Van marami pa itong kailangang pagbutihin. Ipinaliwanag niyang hindi pa nga umaabot sa 10% ang nayon sa mga planong nais niyang itayo. Napatawa si Panamera at sinabing napakaaliw ni Van. Nais niyang makita kung ano-ano pang kamanghamanghang bagay ang maaari nitong malikha. Gayunman, naniniwala siyang dapat tanggapin ni Van ang kahilingan. Sa panahon ng pambansang krisis, kailangang magtulungan ang lahat ng Maharlika. Iyon ang pananagutang kaakibat ng pagtanggap ng titulong Maharlika. Nagpasya si Van na tanggapin ito, ngunit naalala niyang may pananagutan din siya bilang Panginoon ng mga lupain. Dahil dito, hiniling niyang siya ang magpasya kung paano bubuuin ang hukbo. Pumayag ang hari at ibinigay sa kanya ang buong desisyon. Matapos tipunin ang lahat, humingi ng paumanhin si Van dahil kailangan niyang umalis sa sandaling iyon at hiniling kay Espada na bantayan ang nayon habang wala siya. Pumayag si Espada ngunit nagtanong kung nais ba ni Van na sumama rin siya. Bahagyang nag-alala si Van, ngunit naunawaan niyang kung aalis din si Espada, magiging mahina ang depensa ng nayon. Kaya tinanong niya kung maaaring sumama si Di at ang iba pang kabalyero ng Order of Sith. Biglang dumating ang ilang adventurer at nagsabing sasama rin sila bilang mga escort. Sa mga digmaang tulad nito, karaniwan silang hindi tumatanggap ng misyon, ngunit dahil kahilingan iyon ni Van, nagpasya silang tumulong. Lubos silang pinasalamatan ni Van at nangakong magbabayad ng tig-5 gintong barya sa bawat isa. Sa sandaling iyon, dumating si Panamera at sinabing kailangan niyang bumalik upang magulat kay Count Ferdinand. Pagkatapos nito, titipunin nilang lahat ang hukbo at tatango upang tulungan ang Squeto. Nagpasya si Van na magdala ng sandata, ngunit hindi pa niya alam kung alin ang pipiliin. Samantala, sinabi ng kanyang kaibigan na balak niyang magdala ng isang manika. Habang sila'y umaalis, napagtanto ni Van na ito ang unang opisyal na ekspedisyon ng Knights of Sith. Ang layunin ng misyon ay ipagtanggol ang Squeto, ang pinakamalaking pinatibay na lungsod sa rehiyon. Ang kanilang kalaban ay mga kabalyero mula sa kaharian ng Yer Aineta, mga mandirigmang higit na may karanasan kaysa sa kanila. Ipinaliwanag ni Van na hindi niya balak ilagay sila sa harapang labanan dahil nais niyang makabalik ng buhay ang lahat sa nayon. Bilang Panginoon ng mga lupain, nararamdaman niyang siya ang may pananagutan sa bawat buhay nila. Nangako siyang gagawin ang lahat upang maprotektahan ang lahat. Hiniling din niyang pahalagahan ng bawat isa ang sariling buhay. Kapag natapos ng ligtas ang lahat, makakabalik sila at muling magtutulungan upang lalo pang paunlarin ang nayon. Nagbago ang tagpo kay Marquis Halpa Paul at Tiferio na nagulat nang malaman na biglaang sinalakay ang Squeto. Alam niyang hindi magiging madali ang harapin ang kahariang iyon.
Gayunman, agad siyang nagpasya na magbuo ng isang unit at magmarcha patungo sa larangan ng digmaan. Iniulat ng isa sa mga tauhan na ang nayon malapit sa Squeto ay nasa pamumuno ni Van, ang anak ng Marquis. Sinabi niyang ang nayong pinamumunuan ni Van ay walang mga sundalo at ang mga residente nito ay hirap pang makakuha ng sapat na pagkain. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng butler na ayon sa isang mangangalakal na bagong dating mula sa kabiserang lungsod, tumanggap si Van ng titulong baron matapos niyang mapatay ang isang dragon. Pinutol ng Marquis ang usapan at sinabing walang kakayahan si Van na gumawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay inutusan niyang itigil ang pagtatalo at agad maghanda upang umalis patungo sa lungsod. Nagbago ang tagpo sa Squeto. Pagdating nila sa lugar, nagulat sila dahil hindi nila inaasahang nagpadala ang kaaway ng mga dragon sa labanan. Sa harap ng mapanganib na sitwasyon, nagpasya silang umatras sa lalong madaling panahon. Bigla nilang napagtanto na napapalibutan na sila ng puwersa ng kalaban. May ilan na nagsimulang isipin na maaaring iyon na ang katapusan nila. Gayunman, napansin nilang biglang umatras ang mga kaaway sa hindi malamang dahilan. Nagbago ang tagpo sa batang babae na kumokontrol sa kanyang mga manika. Habang pinagmamasdan ang larangan ng digmaan, sinabi niyang hindi niya inaasahang ganoon kadaling masakop ang Squeto. Matapos suriin ng mabuti ang sitwasyon, naniniwala si Dee na ang pinakamakatwirang desisyon sa sandaling iyon ay mag-utos ng pag-urong, lalo na dahil pagod at sugatan na ang grupo. Naunawaan ni Van ang pag-aalala dahil ayaw rin niyang itulak ang sinuman lampas sa kanilang limitasyon. Gayunman, naniniwala siyang kung maakit nila ang kaaway na lumapit pa, maaaring makapagbigay pa sila ng kaunting suporta habang nag-uurong ang kanilang mga kasama. Dahil dito, nagpasya si Van na sumulong ng kaunti upang bumili ng oras. Habang ligtas na umatras ang mga kabalyero, sumang-ayon si Dee sa plano. Biglang lumitaw sa kanilang daraanan ang malaking pangkat ng mga sundalo ng kaaway. Gayunman, sa pagtutulungan, nagawa nilang mapabagsak ang marami sa mga kalaban. Pagkatapos nito, iniutos ni Van na agad umatras ang lahat. May ilan na naniniwalang maaari pa silang magpatuloy sa laban at baka manalo pa. Ngunit iginiit ni Van na walang dapat magpatuloy sa pakikipaglaban para lamang sa kanya. Sapat na ang oras na kanilang naipon. Higit sa anumang tagumpay sa sandaling iyon, nais niyang maiwasan na may mawalan ng buhay sa kanyang mga kasama. Nagbago muli ang tagpo sa ama ni Van. Nagpasya siyang anuman ang maging kapalit, kailangan nilang mabawi ang Squeto. Sa sandaling iyon, dumating ang hari sa kanilang harapan. Humingi ng paumanhin ang Marquis dahil nasakop ng kaaway ang Squeto. Ipinaliwanag niyang sinalakay ang mga kabalyerong nasa ilalim ng kanyang pamumuno gamit ang isang bagong sandata ng kalaban, at halos nawasak ang buong unit. Gayunman, may ilan pa ring nakatakas, bagaman hindi pa niya alam kung paano iyon nangyari. May isang nagsabi na marahil ay dahil iyon kay Van. Nang marinig iyon, labis na nagulat ang ama. Ipinaliwanag ng punong ministro na napalakas ni Van ang kanyang nayon, nakapatay ng dragon, at nakatanggap pa ng titulong maharlika kahit napakabata pa. Nanatiling humanga ang ama dahil matagal niyang pinaniwalaan na walang kapangyarihang mahika ang kanyang anak. Samantala, mahigpit na kinuyam ng kapatid ni Van ang kanyang kamao nang marinig ang kwento. Tinanong siya ng hari kung nadidismaya ba siya dahil nakatanggap ng titulo si Van bago siya. Ngunit sumagot ang binata na sa totoo lang, ipinagmamalaki niya ang kanyang kapatid. Nagbalik muli ang tagpo kay Van at sa kanyang mga kasama. May ilan sa kanila ang nagtanong kung ano ang susunod na hakbang. Sumagot si Van na bilang isang maharlika, nagampanan na niya ang kanyang tungkulin sa pagtulong sa depensa. Gayunman, nauunawaan din niyang kung hindi mababawi ang Squeto, patuloy na haharap sa mga pag-atake ang kaharian. Dahil dito, nagpasya si Van na lumikha ng bagong sandata at dalhin ang suporta ng direkta sa larangan ng digmaan. Para sa kanya, sapat na ang ganoong tulong upang patunayang nakibahagi sila sa digmaan. Kaya nagsimula si Van na bumuo ng iba't ibang bagong sandata. Matapos ang paghahanda, nagpasya siyang umalis silang lahat ng maaga kinabukasan upang tumulong sa pagbawi ng kaharian.